Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome po sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Friday. And tomorrow and Sunday, weekend na po agad. So napakabilis ng panahon. And as you know, nasa preparation po rin po tayo para sa Day of Pentecost na kung saan I believe lahat po kayo meron kayong oil and then you are using yung oil to anoint yung sarili ninyo every day with one main prayer request. It is for us to receive yung banal na espiritu. At this is very important kasi nga, alam nyo po, itong since last week and then right now we are ending this week sa ating Midday Boost program, wala po tayong ibang tinatopic kundi yung baguhin yung loob natin. I believe ngayon po na hinihimay-himay natin yung lahat. Napapansin nyo po na marami pa pala tayong dapat itama. Marami pa pala tayong dapat i-improve. Marami pa pala tayong dapat na i-eliminate sa sarili natin. At kung ikaw po ay nanonood nitong program na ito, at siguro mula last week ng Monday up until yesterday, and na-discover mo na wala ka pang dapat i-improve, baka para sa iyo to. Baka para sa iyo, ano bang pag-uusapan natin today? Pag-uusapan natin yung pride. Yung pride, okay? Ano po bang ibig sabihin ng pride? Okay? Tingnan natin sa dictionary kasi kapag may pride ka, proud kang tao. So tingnan natin kung anong ibig sabihin ng pagiging proud. Tingnan natin. A person with excessive self-esteem who thinks they are superior, often disdainful of others. Yung ibig sabihin ng disdainful is disrespecting others, okay? And unwilling to admit mistakes. So dito po, alam ninyo na lahat ng tao, meron tayong pagkakamali. Yung mga tao pong proud, kasi meron silang pride sa loob, di ba? Minsan, meron tayong expression, lunukin mo yung pride mo, swallow your pride. Bakit? Kasi importante yun eh. Kapag yung tao po ay proud, hindi sila nakakalugod sa Diyos. Sabi dito sa explanation, hindi nila ma-admit yung mali nila. I believe kapag humble po kayo, unang-una sa lahat, hindi ikaw yung magsasabing humble ka. Pag tinanong kita kung mayabang ka or humble, hindi po ikaw yan. Kasi sa oras na i-admit mong humble ka, mayabang ka na. So, yung tao pong proud, hindi nila makita yung mali nila. And take note, kasasabi ko pa lang sa inyo within the programs natin na walang taong perpekto. May mali ka, may mali rin ako. Lahat tayo ay nagkakamali. So kung lahat ng tao ay nagkakamali, so ibig sabihin mayroon tayo dapat room for improvements. Hindi tayo dapat magmagaling, hindi tayo dapat magmalaki. Alam niyo po kung bakit nagmamagaling ka at nagmamalaki ka? Kasi lagi mong kinukumpara yung sarili mo sa iba. Para kang itong taong ito na kwento ng Panginoong Hesus. Tingnan niyo po kung paano inumpisahan ng Panginoong Hesus. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Ibig sabihin, binababa yung iba. Tingnan niyo po, matuwid ang tingin sa sarili. Matuwid ang tingin sa sarili. Mga kaibigan, hindi kapag ganyan ka tumingin sa sarili mo na matuwid ka, to be honest, sign yan ng pagiging proud. Kasi dapat laging tingnan natin yung sarili natin. Dapat natin ikumpara yung sarili natin sa Diyos. Hindi para, alam mo yon, naisin, parang si Satanas, gustong maging Diyos. Pag sinabi kong kumpara natin yung sarili natin kay Jesus, makita yung imperfection natin. Kung dapat tayong maging matuwid, hindi yan sa paningin natin, dapat maging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Paano? Yan po yung madidiscover natin
sa kwentong ito. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. May dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. So, dito po mayroong comparison yung Panginoon. Yung Pariseyo, siya yung teacher. Kumbaga ganito, kung papalitan natin yung pastor, kasi ako yung nagtuturo, yung Pariseyo before, sila yung nagtuturo ng salita ng Diyos. So parang nagtuturo ako ng salita ng Diyos. And then itong maniningil ng buwis, pwede nating sabihin yung mga korap. Kasi yung mga, imagine mo, buwis tax. Sila yung kumokolekta ng tax. So, mga korap. So, dalawang extreme. Yung pastor na dapat extreme sa kabutihan, tapos yung itong korap na extreme sa kasamaan. Pero tingnan nyo po kung paano nag-pray itong pastor na to. Tingnan niyo po. Tumayo ang Pariseyo at nananalangin tungkol sa kanyang sarili. So para bang hindi siya 'di ba ang prayer pakikipag-usap sa Diyos. Pero pag nagpe-pray ka na tungkol sa sarili mo, ibig sabihin nagpe-pray ka sa sarili mo. Ano 'yon? Kasi gusto mo magmataas. And then ano nangyari dito afterwards? Sabi dito, tumayo ang Pariseyo at nananalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, at mangangalunya, o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng kinikita ko. So, tingnan niyo po dito. Tingnan niyo po prayer niya. Sabi niya, O Panginoon, salamat, di ako katulad nun. Tingnan niyo, hambog. Trying to compare yung sarili niya sa iba. Tingnan yung prayer na ito. Ulitin ko, hindi natin kailangan maging matuwid sa sarili natin. Kailangan natin maging matuwid sa mata ng Diyos. Tingnan natin yung prayer nitong maniningil ng buwis. Sabi dito, let's continue reading. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing tinuring na matuwid ng Diyos. Ngunit ang Pariseyo ay hindi, sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. What a nice story. Yung makasalanan na to, sabi niya, Panginoon, di ako karapat-dapat. And lahat po tayo, hindi tayo karapat-dapat. Yan yung reality. Mabuti lang yung Diyos, kaya binigyan niya tayo ng access to pray. So wag ka pong maging mapagmataas. Kapag may nagko-correct sa'yo, tanggapin mo. Lunukin mo yung pride mo. Yung pride mo, hindi kanyang dadalhin sa magandang destinasyon. Yung pride ni Lucifer, ginawa siyang Satanas. So mga kaibigan, hindi tayo perpekto. Huwag nating ikumpara yung sarili natin sa iba. Naintindihan niyo po ba? Kasi siguro super, alam mo yun, holy yung tingin mo sa sarili mo at nahuhusgahan mo na yung iba. May mga ibang tao na kailangan nila ng tulong ng Diyos. Gusto kang gamitin ng Diyos. Ganyan ka rin dati. Ganyan tayo dati. Pero sa habag ng Diyos, binigyan niya tayo ng panibagong chance na makatayo at maging matatag. So let's eliminate natin itong pride. Huwag tayong maging proud. Ibabagsak tayo ng Diyos kapag tayo. Actually, may mga version pa na kinakalaban mo yung Diyos kapag proud ka. Huwag mo pong kalabanin yung Diyos. Hindi po maganda. Nakita mo na yung destinasyon ni Satanas. Hindi po magandang kalabanin yung Diyos. Magpakumbaba tayo. Intindihan niyo po ba? Ito po yung topic natin. And if ever po na wala pa po kayo ng oil, pwede niyo pong bisitahin yung help center natin bukas.
10 a.m. and then sa Sunday, nandyan po yung schedule. Then ito rin po yung ating address and nandyan din po yung ating helpline. Feel free to contact us and naniniwala po kami na kayo po na pupunta ngayong weekend na wala pa kayo nitong oil na ito and you are going to receive, you are going to ano yung sarili mo, ano sasabihin mo, Panginoon, paguhin mo ko. I-acknowledge mo lang. At sigurado ako, yung Diyos mahahabag sa atin. Titingnan ka ng Diyos na matuwid. Yung tao, mapanghusga. Yung tao, hindi nila tayo binibigyan ng panibagong chance na tumayo. Pero yung Diyos, lagi siyang nagbibigay ng chance para sa atin. Okay? So ito po yung tip natin for today. Okay, so kung natulungan po kayo ng program na ito, i-share nyo po yung link para sa lahat. I believe magdadala to ng pag-asa para sa lahat. Please share yung link. Kung hindi nyo pa po napanood yung previous episodes sa ating YouTube channel, nandun po available lahat ng episode natin. So paano po? Magkita tayo weekend, pero yung Midday Boost program ay magbabalik sa Monday. Okay, sa Lunes na rin. So wag nyo pong palalampasin. We are going to continue itong topic na ito, kung ano yung mga dapat nating baguhin sa ating sarili. Pagpalain po kayo ng Diyos. Bye-bye.